Hi guys, Jets here. So dito sa video natin ay pag-uusapan natin ang isa sa magkakambal na terminology sa programming language at iyon ay ang syntax and semantics. So tara, pag-aralan natin. So ito, nag-search tayo kay Google at ito ang binalik sa atin ni Google. The syntax of a programming language refers to structure of the language that is what constitutes a legal program. The semantics of a programming language refers to the meaning of a legal program. So, nandun yung idea, pero parang kulang pa. So, tara, mag-search pa tayo. So, ito pa yung isa pa sa mga na-research natin. The syntax of a programming language refers to the order to which different elements are combined to form valid expressions. So, ito mukhang mas malinaw to. These elements may be words, operators, or phrases. The syntax of a programming language doesn't have any relationship with the meaning. So, ito mahalaga to. Magbigay tayo ng example. So, halimbawa, dun muna tayo sa mga wrong. So, for example, gagawa ako ng string. So, what is the proper syntax to create a string? Halimbawa, let's say, my name is Jet. So, pagka niran natin siya, my name is Jet. Invalid syntax. Bakit? Kasi hindi naman ganyan ang rule or structure para maggawa ka ng string. Ang paggawa ng string ay dapat yung mga words na ginawa mo or yung characters na tinatype mo ay dapat nasa loob ng double quotes or single quotes. So, pagka niran ulit natin yung ating script, ayan. So, wala na siyang error kasi sumunod tayo sa rule kung paano tayo gumawa ng string. So, for example naman ay mag-a-assign tayo ng variable. Let's say name. Ayan. Jet equals name. So, i-run natin. Syntax error. Tingnan mo, cannot assign to literal here. Maybe you meant, di ba? So, parang tinatry ni Python na intindihin yung ginagawa mo ay nagbibigay siya ng suggestion. Pero for here kasi, ang gusto natin mangyari ay mag-assign tayo ng variable. So, dito kasi, baliktad. So, pagka mag-a-assign ka kasi ng variable, that mauuna yung variable before the equal sign or the assignment operator, and then yung data or yung data type na i-assign mo sa kanya. So in this case kasi baliktad. So pagka tinama natin siya, name equals Jet. Ayan. So nag-follow na tayo sa rule kung paano magki-create ng variable. So pagka niran natin or Python script, wala na siyang error kasi tama yung ginawa natin. So, moving forward naman tayo kay semantics. So, semantics emphasizes the meaning of a program. So, it'll be understandable and easy to predict the outcome of execution. Semantics provides significant information needed to understand a program. So, si syntax kasi nakafocus siya sa rules ni programming language. Like, for example, sa case natin is using Python. So, nakafocus siya kung tama ba yung paggawa mo ng string. Tama ba yung pag-assign mo ng variable? So, yun yung focus niya. Si semantics naman, nakafocus siya sa meaning ng program mo, sa kabuuan. Like, for example, may gusto kang output. So, ngayon, yung semantics, dun nakapaloob na dapat tama yung meaning ng program mo para maibalik ni Python yung proper output or expected output. So, ito, another example ulit tayo. So, magsimula ulit tayo sa wrong. So, sa wrong natin ay, let's say, x equals 10, y equals hello. Sinabi natin ay print x divide by y. So, ayan, i-run natin. Parang sinabi ni Python dito, anong gusto mo mangyari? Si 10, i-divide mo kay hello? Parang it doesn't make sense. So, ayun yung semantics. So, parang it doesn't make sense. Paano ko i-divide si 10 kay hello? So, ayan. So, kaya siya nag-throw ng type error na, teka, hindi pwede to. So, ayan. Sa correct naman, sige, magbigay tayo example sa correct semantics. Like, halimbawa, I want to print the output of dividing the 10 by 5. Okay, so, assign ulit tayong variable. X is 10, y equals 5, then print x divide by 5. Alright. So, let's print or let's run the file, the script. So, ayun, 2.0. So, the syntax is correct and yung meaning niya is the output ng tama ni Python. So, magbigay naman tayo ng example na kung saan walang error pero yung semantics niya ay mali. Cats equals, ito mga pangalan ng pusa. Marnas,
Guts itima. Example lang. Ngayon, gusto kong mag-print na pinakain ko na itong mga pusang ito. Like, so ito, for cat in cats, print, I already fed. Yan. So, ngayon. So, ito, tama yung syntax niya, sinunod natin lahat, pero yung output niya, hindi yung kung ano yung ine-expect natin. So, let's print. So, ano to? Bakit ganyan? I already fed, yung list yung binalik niya. Yung programming language like Python, it takes everything literal. So ngayon, ang mali natin kasi ay ito. Bakit mo tinawag ulit yung variable na cats dito? Dapat ito ang tinawag mo. So, yeah, palitan natin. Ngayon, tama na to. So, ayan. I already fed Marnas, I already fed Guts, I already fed Itima. So, dito papasok na dapat yung meaning ng code mo ay maiintindihan ni Python para makapagbigay si Python ng output na kung ano yung ine-expect mo. So, ayun guys, I hope marami kayong natutunan sa ating topic na syntax and semantics. So, if you like this kind of content, don't forget to like and subscribe. So, if ever may questions kayo, leave it in the comment, pag-usapan natin yan, and gawin nating topic yan sa susunod nating content. So, with that, thank you guys. Till next time.